Hello Kathden fans! So ito mga kasumbrero sa sobrang touching ng pinost ni Mami Min kagabi, no? Kanina actually sa kanyang Instagram post. So pinost na dito si Ma'am Catherine, tapos sinabi, yung maliit pa sila mga kasambreros, no? Si Natin, si Kane, si Lexin, si Baby Kiona, hanggang sa paglaki nila. Ang grabe, no? Ang ganda ng ganito kasi ako hindi ko naranasan na parang buo yung family, tapos tawag dito parang na-witness ba kasi may camera na, no? Tapos parang sunod-sunod yung stage ng kanilang paglago, ng paglaki ng mga anak ni Mami Min, talagang natutukan niya, no? Very hands-on siya na nanay mga kasombrero sa kanyang mga anak. So parang si Natin, si Nakeno, very stable sila. Si Kevin, of course, no? Talagang mga professionals, talagang pinag-aral sila, and very educated yung mga anak ni Mami Min mga kasombrero. And of course, no, si Ma'am Catherine na siya ang pinakasikat sa lahat, pero siya yung bunso, siya yung pinakasikat pero humble, at saka very sociable, no, very friendly na tao si Ma'am Catherine mga kasombrero, sa gitna ng kanyang kasikatan, sa gitna ng pag-angat sa kanya ng mga tao, no, phenomenal box office cinema queen, kaliwat ka ng mga awards and recognitions. Talagang grabe yung yung pagpapalaki ni Mami Min mga kasombrero sa kanya mga anak. And meron dito yung New Year nila mga kasombreros na dito na video at saka picture na kung saan si Ma'am Catherine, apart from dun sa kulay blue na suot niya mga kasombreros, na ito yung favorite color niya ni Tisoy mga kasombreros, no, nung New Year. So suot niya ang favorite color ni ngayon ko lang na-realize, no, na favorite color ni attorney mga kasombreros, ang suot ni attorney, ang favorite color ni Tisoy mga kasombreros na kulay blue noong New Year. Kasi lahat sila parang white, red mga kasombreros ang combination. Tapos siya naman, bakit ka naka-blue, ha? Bakit ka naka-blue, Katreng, attorney? Di ba favorite color niya ni Tisoy? So ikaw, ha? Ngayon ko na realize, no, no, silang lahat na buong pamilya ay naka-red at saka white yung combination. Tapos siya naman ay white and blue mga kasambreros yung kanyang combination na sinuot ng New Year. So tapos ang kulit lang. So alam ko na ngayon, no, alam na natin mga kasambreros, so bakit ka nagkulay blue, na lahat sila ay nagkulay red and white. Tapos meron din dito yung yung sina Lexi na maliit pa, tsaka si Baby Kiona, tapos nang lumaki na sila mga kasambreros. And then meron din dito yung parang New Year and then Pasko. So yung Pasko nila ay combination ng red, checkered na red at saka black mga kasambreros. So kung saan nga ay si Baby Kiona at saka ang late pa ni Baby Kiona, no? Parang kada taon siya lumalaki mga kasambreros. Tapos si tita niya Kath ay nagka-camera mga kasambreros kay Baby Kiona. So sobrang love na love ito ni tita niya mga kasambreros. So kagaya nating lahat, no, na parang pag may pamangkin ka ay love na love mo mga kasambreros. Then ang caption ni Mami Min, no, sa kanyang post ay sabi niya, "You are the love of my life, my heart's greatest joy and pride. Each of you is a blessing. I thank God for every single day. Always remember, you come from a line of strong women. You come from a line of strong women who love fiercely and live fully. You are never alone. My love is always with you, wrapped around you like the softest quilt, no matter where you are. I love you, my girls. My cucumber, my little Lexin, and my bunso, no, si Kath mga kasombrero." So napaka-touching ng pinost na ito ni Mami Min mga kasombrero. So nagre-reflect yung character ng isang magulang sa kanilang mga anak mga kasombrero, the way parents, no, teach and guide their children as they grow mga kasombrero. So ito yung ginawa ni Mami Min dito. And then ito, so yung isang parang management siya, nagpost si Pau Canyamus World mga kasambreros nung kanilang picture, no,
Tapos ay parang this was taken 2023, pero meron siyang pinost ulit dito na parang Tide endorsement. So, pinost niya ito kagabi mga customers. The secret is out. Sabi niya, this photo was taken way back in December 2023. Like almost 2 years. 2 years, grabe. Direct and Kapuso Alden Richards' directorial debut, Out of Order, is officially coming to Netflix this October 2025. Huge congratulations. So, parang unti-unti na nilang pinapalabas or pinalalabas or pinopost mga customers mga pictures, and then yung mga videos mga kasambreros ng kanilang after ng shoot mga kasambreros kasi nga malapit ng showing ang Out of Order. So parang ganito rin ginawa ng Hello Love Again dati, yung mga clips, yung mga bloopers and so on mga kasambreros ay parang pinopost na nila para mag-promote sa movie na ipapalabas mga kasambreros. Tapos ito, yung Tide na, iba pala to, hindi pala si Paulo na na iba. So ito ay TV commercial, no? Ni Sir Alden, mga kasambreros sa Tide, posted kagabi ni, or ng Paulo Lazaro Design. Ito po yung kanyang TV commercial, mga kasambreros na Tide na kung saan ay orange at saka white ang kanyang ang kanyang suot mga kasambreros. So Paulo Lazaro Design. So ito po siya mga kasambreros, no? And then yung yung Conscious na feature pala, no, ng GMA Network mga kasambreros kagabi, ang Conscious ni Sir Alden, kasi parang yung tema ng news or article na ito ng GMA ay parang yung may mga business, mga artista na may mga business mga kasambreros. So kasama nga dito si Sir David Licauco, no? So parang ang Conscious Garden Cafe na Cliff House Tagaytay na staff dito ay nagpapasalamat, no, kagabi. Sabi niya, our very own Mr. Alden Richards was featured in GMA Network's article on celebrity-owned restaurants. Thank you to Christian Eric Javier for the wonderful write-up. At Conscious, Mr. Alden's love for food and hospitality is something we're proud to share with you every day. So kasama dito si Dustin Yu, si Sir David Licauco at saka si Sir Alden mga kasambreros. Kasi si Dustin Yu ay meron din siyang business, no, na restaurant. So talagang nag-invest na yung mga artista, no, sa business mga kasambreros, kasi inisip din nila, no, hindi permanente ang kasikatan mga kasambreros. Anything can happen. So speaking of business, si Ma'am Catherine din, no, nag-post si Mami Min, ito naman ay sa kanyang Instagram story, yung kay Kath at saka kina Baby Lexine, Baby QQ mga kasambreros ay sa kanyang wall mismo. So ito ay dito yung kanilang business na bathtub mga kasambreros, no. Nakatag dito of course si Mami Min, and then yung your Pauline, and then opening soon. So ito na yun. Di pala sila nag-opening mga kasambreros. So Pretty Little Baby, yung kanyang tugtog mga kasambreros. Tapos may bathtub, tapos may mga samples. Ang galing, no? Bihira yung mga gantong business, pero siguro pinag-aralan talaga nila Mami Min din yung gantong uri ng business mga kasambreros. Kasi magaling si Mami Min sa business, no? Talagang businesswoman siya ever since mga kasambreros. So yun po. And then ito last item natin, no, of course, the last but absolutely not the least ay ang prayer or panalangin ni Sir Alden ngayong araw mga kasambreros. Sabi niya, Dear God, when I don't feel your presence, remind me that you are always there, always working, always pursuing me with love. Help me not to rely on my feelings, but to trust in the truth of your word and know you are near. As Deuteronomy 31:8, ang ganda nito, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Thank you for being faithful, even when I can't sense it. Strengthen my heart to believe that you are with me in every moment. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, thank you so much sa salita ng Panginoon, no, na talagang buhay na buhay sa buhay ni Sir Alden mga kasambreros. Alright, so yun lang po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God
Today is September 20, 2025. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At sa ating Word of God is sobrang the best po nito mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan natin ang ating title, Ilaw na Walang Dilim. Actually, medyo kulang ito, no? Ilaw na walang kahit ni isang dilim. 1 John 1:5, this is the message which we have heard from Him, from Jesus Christ, and declare to you that God is light and in Him is no darkness at all. Ito mga kasembres, malalim ito ha na doktrina at saka this one speaks about yung nature ba, yung characteristics ng Panginoon mga kasembreros, na siya ay ilaw at saka wala pong kahit na isang shadow, walang kahit na isang bahid ng dumi, or yung impurity niya mga kasembreros ay 100%, 200% infinite mga kasembreros, cannot be measured by human standards or human measurements mga kasembreros. So walang kahit ni isa mang kasamaan, wala mang kahit ni isa mang dilim or darkness mga kasembreros or evil sa Kanya or kay Lord mismo mga kasembreros. This verse from the book of 1 John is a powerful statement about the nature of God. So ito mga kasembreros ay isinulat no ni Apostol Juan. Si Apostol Juan ang isa sa mga 12 disciples na tinatawag na John the Beloved. And then siya yung sumulat ng isa sa 4 na gospels dun sa John mga kasembreros, no? Di ba meron tayong 4 na main gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John. So siya yung sumulat nun. Tapos siya rin yung sumulat ng the Book of Revelation. So in total ay 5 libro ang kanyang sinulat. Kasi itong 1 John, meron pa itong 2 John, tapos may 3rd Book of John. So 3 ito mga kasembreros na maliliit na libro. Tapos yung main gospel and then Revelation. So 5. Kasi mga kasembreros ay itinapon ito si Apostle John, no, sa mga hindi nakakaalam. Dahil pinagpapatay na dati yung mga disciples ni Jesus Christ, ay si Apostle John ang milagro na nakaligtas sa lahat-lahat mga kasembreros, kasi pinakuluan siya sa mantika pero hindi siya namatay. So nabuhay siya mga kasas miraculously, no? Grabing himala mga kasembreros, kasi may plano pa ang Diyos sa kanya na kung saan nga kailangan niya pang isulat, no? Grabe, no? Pinagpapatay lahat, no? Sila Pedro, sila Matthew, sila James, sila Bartolome, lahat-lahat, sila Thomas, no? Lahat sila mga kasembreros ay napaslang. Si Peter, of course, no, na kumapab pinako sa krus ng pabaliktad mga kasembreros, no, upon his request. Pero si Apostle John ay himala. Talagang work ng Panginoon yon na makaligtas siya so that he could write the Book of Revelation na pinakahuling mga pangyayari sa Biblia at sa end of time, sa second coming ni Lord Jesus Christ mga kasembreros. So isinulat ni Apostle John ito mga kasembreros na sinasabi niya na yung light is often used in the Bible to represent truth, goodness, and knowledge. So ang ilaw, di ba? Kapag ang tao ay may liwanag sa kanyang isipan, so meron siyang understanding. Kapag may ilaw yung ating daanan, tayo ay nakakadaan at saka nakakapunta tayo sa ating tamang or gustong puntahan, or kung patawag dito, destination mga kasembreros. So goodness, no, kapag merong ilaw ang ating buhay, ang ating ugali, ibig sabihin meron tayong kabutihan at katotohanan at knowledge. So ganun mga kasembreros. Kasi ang tao, pag ang pag-isip nila ay masama, no, puro may itim na balak, ganun mga kasembreros ang kanilang puso. So ibig sabihin ay masama mga kasembreros ang kanilang mga binabalak. John is emphasizing in this verse that God is the ultimate source of all that is pure and good, with no trace of darkness or evil within Him. So walang kahit isang kumbaga sa isang malinis at saka maputing damit ay wala siyang kahit na isang dumi or mancha mga kasembreros. Ganun ka pure, ganun kaliwanag, ganun ka walang kasalanan at saka walang bahid ng evil ang Diyos natin. When we think about the implication of this verse, we are reminded that God is completely trustworthy and reliable. So nagpapatunay din ito at nagre-represent ng Diyos po natin ay trustworthy. Ibig sabihin, reliable sila mga kasembreros, reliable ang Diyos natin
at saka kung mapagkakatiwalaan natin mga kasembreros. Deceit or falsehood has no room in God, just as darkness cannot exist in the presence of light. So pansinin natin, kapag yung ating room ay puro ilaw mga kasembreros, no, at saka grabe yung liwanag, walang darkness, nawawala yung dilim kapag may ilaw. So not unless yung mga anino natin, no, yung ating shadow mga kasembreros ay ibang usapan po iyon. Pero kapag tatapatan mo na naman ng ilaw yung shadow mo na yan, mawawala yan mga kasembreros. So ito po yung ibig sabihin dito. So there is no darkness kapag meron siyang or may ilaw mga kasembreros. At ang verse na ito ay nag-challenge sa atin, no, to reflect on our own lives and consider whether we are aligned with the light of God or if there is darkness within us that needs to be addressed. So, kailangan mag-meditate tayo na ano ba yung dapat na baguhin, ano yung mga masamang ugali at saka hindi ka nais-nais sa harapan ng Panginoon na dapat nating tanggalin mga kasembreros, because our Father in Heaven Himself ay source at example na perfect, ultimate, infinite, immeasurable, and unfathomable, unparalleled mga kasembreros, no? Unequal at saka matchless na Diyos natin ang ating example mga kasembreros sa pagiging pure, pagiging good at saka no shadow of darkness. Of course, no, meron tayong imperfection, pero alam kasi ng Diyos kung sino yung mga nagkukumahog sa pananampalataya, may pananalig sa Kanya na ang anak ko na to ay hindi parang nagsusumikap talaga siya sa pamagitan ng pananampalataya at pananalig sa Kanya na hindi magkasala. But there are times that we stumble, pero alam ng Diyos na tayo po ay nagsusumikap at saka parang sa isang sheep mga kasembreros, no, alam ng shepherd kung kanino ang sa kanya at kanino ang hindi. So hindi sa akin to. So kilala niya kahit na magkakamukha yung mga tupa mga kasembreros. So ganun ang Diyos natin. So parang tayo, kilala tayo kung anak ba niya tayo o hindi. Ito ba may panahon sa akin o wala. So ganun mga kasembreros, no. Nakikita niya sa gawa ang pananampalataya ng tao. We can walk in the light of God by acknowledging and confessing our sins to Him. So yun, na mag-confess tayo. That is why prayer is very important. Lifestyle po ang prayer mga kasembreros. Hindi ibig sabihin na nanalangin ka ng 5 days dahil hindi dinidig ng Panginoon ang iyong panalangin ay hihinto ka na. So nanalangin ka ng 2 days or 1 week or 2 months or 3 years or 5 years or 6 years or 20 years ay hindi ka na or titigil ka na sa panalangin. Hindi po. As long as we are breathing, habang tayo po ay humihinga, we should continue praying unceasingly, no? Walang stopping mga kasembreros. We allow the light of God's truth to shine in our lives and expose any darkness within us by doing so. This act of honesty and humility before God, yung pagko-confess nga ng kasalanan, no? On our lives, so God helps to stay connected to Him and live in a state of continuous repentance and obedience. So yun po siya mga kasembreros. Kasi King David, no, is one also example ng pagiging malapit sa Panginoon na he always confesses his sins sa Panginoon mga kasembreros. So think of, parati nating isipin na 1 John 1:5 ay guiding star natin, no? Parang yung sa time na pinanganak si Jesus Christ, no, na meron silang guiding star. May star mga kasembreros na between naging guide sa 3 Magi's, no, sa 2 wise men upang matuntun ang batang Jesus or ang pinanganak na Jesus. So ito rin ay gawin nating prinsipyo na ilaw sa ating journey, sa ating tahanan, trabaho, and pamilya in particular mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha, no, ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at ilaw na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sir, paalam po.